Sa nakaraang 2 linggo, tinutukan po ng depensa ang Article 2. Ito po yung paratang na hindi daw po nailista kasi ni Chief Justice yung kanyang mga ari-arian ng tama at sa on time sa kanyang SALN. Mark, gaya ng ating nabanggit na kanina, katungkulan po ng mga empleyado ng pamahalaan na mag-file ng kanilang SALN taon-taon at hindi lang dapat mag-file, dapat po tapat ang pagpa-file nito. Para po maintindihan natin kung ano ang kahalagahan nitong SALN at kung paano dapat ito fini-fill out, panoorin po natin itong napakagandang feature na naman po na aming kasamang Nikki Baluyot Jimenez. Biglang naging kontrobersyal ang pag-file ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na maging sentro ito sa paglilitis si Chief Justice Renato Corona. Lalo pang naging mainit ang usapin dito nang maglabas ang bagong SALN form ang Civil Service Commission. Isa sa mga naging issue sa Article 2 ng impeachment case laban kay Chief Justice Renato Corona ay ang hindi pag-fill up ni Corona ng acquisition value ng kanyang mga properties sa kanyang SALN. Ang inilagay lamang niya ay ang fair market value at assessed value ng kanyang mga ari-arian na ang halaga ay lubhang mas mababa sa tunay na halaga ng pagkakabili niya sa mga ito. Subalit lumabas na di lamang pala si Corona ang ganito ang ginawa, kundi pati ilang cabinet secretaries at mambabatas. Ayon kay Civil Service Commission Chairman Francisco Duque, hindi malinaw sa batas kung isa itong paglabag. Hindi naman palagay ko kabigatan na sabihin natin kasalanan ba, pwede kasi oversight, no? Gaya ng mga nailabas sa mga pahayagan na pinili lamang nila kung assessed value, fair market value, acquisition cost. Ngayon, iba kasi yung hindi mo sinama yung property na dapat isinama mo. So, ibang violation yon. Kailangan i-prove yun na bakit hindi mo isinama. Kasi marami din naman kadahilanan kung bakit minsan hindi naisasama in good faith. Ayon pa kay Duque, isinasaad sa batas na dapat lumikha ang bawat ahensya ng pamahalaan ng isang compliance committee na siyang magmamonitor kung tama ang pag-file ng SALN ng bawat kawani at opisyal ng gobyerno. Subalit ni isang ahensya sa pamahalaan ay wala daw gumawa nito. Kung hindi naman nabuo yung Review and Compliance Committee, paano mong paparusahan yung isang tao na hindi niya nakumpleto yung pagsagot sa lahat ng hinihingi o tinatanong sa SALN. So, first things first, siguraduhin natin na ang Review and Compliance Committee ay mabuo sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Naging mas mainit ang issue na maglabas ang bagong SALN form ang CSC. Lubhado kasing madetalye ang bagong form at masyadong komplikado para sa ilan nating mga mamamayan. Reklamo pa ng ilang nasa gobyerno, delikado na ideklara ang lahat ng pera sa bangko at baka mabiktima ng mga masasamang loob. Pero idiniin ni Duque na hindi ito sapat na rason para hindi maging tapat sa pagpa-file ng SALN. Huwag ka na lang pumasok sa gobyerno. Yun ang simpleng sagot. Kung natatakot ka, kasi malinaw sa Constitution natin public office is public trust. At one of the elements of the trust that is embedded in being a public officer or public official is transparency. Now, how can you have transparency? And the transparency there will also help you na before you even enter government, ito na yung mga naipon mo, ito na yung mga kalap mong yaman, at kaya kung hindi mo naman gagawin yan, itinago mo, mapapahama ka kasi pagpasok mo, tsaka doon mo lang ilalagay, masabit ka, di ba? Ipinagpaliban na muna ng CSC ang pagpapatupad sa bagong SALN form. Isang technical committee ang binubuo ngayon ng CSC na kinabibilangan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sektor ng lipunan para konsultahin ukol sa pagkakaroon ng katanggap-tanggap na SALN form. April 30 ang huling araw ng pag-file ng SALN. Kung nagamit na ang bagong SALN form sa pag-file, tatanggapin pa rin daw ito ng CSC. Pero ang mahalaga ay mag-hain ng inyong SALN para hindi makasuhan at matanggal sa trabaho. Mula dito sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Maraming salamat sa iyong ulat na yan, Veronica Baluyot Jimenez. Ayan nga po, April 30 ang deadline ng pag-file nitong SALN. Yan po ay para sa mga nagtatrabaho sa pamahalaan. By the amount of time devoted by the prosecution and by the defense dito sa article na ito at sa SALN na ito, mukhang ito po talaga ang magiging pinaka
factor dito sa desisyon na ito. Kaya gusto kong tanungin itong ating mga panauhin dito. Unahin siguro natin si Ma'am Aleta Tolentino. Ma'am, sa inyong tingin, nagkasala ba si Chief Justice sa hindi niya kompleto ng kanyang salin? Base sa inyong nakitang ebidensya so far. Hindi ko masyadong nakita kung ano yung, hindi kasi finlash kung ano yung SALN niya, kung ano yung hindi niya. Meron lang akong nakita doon na hindi niya finilapan yung acquisition cost. No? Ang pinakasabi ko nga, ito yun ang pinakadulo niyan is acquisition cost, yun ang pinaka-factual in fact. Kasi yung mga assessed value, estimate ho yan No? Pero yung talagang alam ng isang tao, isang official, kung magkano niya binili. No? So, yun ang pinakadapat na finilapan niya. Dahil alam po niya yan Yung assessed value and fair market value, estimates po yan. No? So, kung ito hindi niya finilapan, mukhang hindi tama yung kanyang sworn na SALN, no? Mali. Ngayon, ang question doon, bakit hindi niya finilapan yon? So, siya lang po ang pwedeng makasagot niyan kung bakit hindi niya finilapan yon. And kung repetitious naman, at every year hindi niya yun pinifilapan, something is wrong. No? Every Something year is nga wrong. po, Every nasuri year po nga. namin yung kanyang mga SALN Opo, mula 1999. Every year nga po walang acquisition cost. Pero meron po kami mga na-interview na in the past na mga lawyers din po and sinasabi po nila meron daw pong correction ito. May provision po for correction under the law. Meron po bang amount of time na ibinibigay yung batas para i-correct itong mga pagkakamali or inconsistency sa SALN? Ang sinasabi lang po noon, yun nga, merong dapat na committee, compliance committee. And kailangan tingnan mo. Ako po, ang tingin ko dyan, ang dapat na term mo dyan, if ever to correct it, it's 1 year only. Why? Because you'll be submitting another SALN the next year. So, kailangan na-correct mo na yan. Hindi naman po pwedeng yung iyong SALN, mali ngayon, mali rin, continuous na mali. Sinasadya na yon, no? At hindi lang po yun, kasi ang dapat na maliwanag dito, kasi parang ang sinasabi ng depensa noon, itong titulong ito, wala pa sa SALN ni Corona dahil hindi pa yan inaccept, no? Hindi pa yan inaccept yung isang condominium, parang meron pong ganon, no? Parang ganon ang sinasabi nila. Kung ganon po, ang ibig nilang sabihin, di dapat naman yung perang binayad mo nakalagay pa rin sa SALN mo. So, kailangan intindihin po natin yan. Asset, real asset, personal asset. Kung hindi mo po inilagay yung real asset mo, dapat nandun naman yung personal asset mo dahil ilinilipat mo lang yung perang pinangbili mo ng real estate, inalis mo na dito sa SALN. Bakit hindi mo inilagay yung binili mo? Attorney Bong Ifurong naman, Attorney Bong, ang pinag-uusapan nito ay prima facie case. Kayo po ay isang defense counsel at nagsasabi nga, si Chief Justice lang pwedeng magpaliwanag nito. Sa tingin nyo, base dun sa napakinggan yung ebidensya so far from the prosecution, kailangan bang ipaliwanag ito ni Chief Justice mismo? Sa akin kasi parang, sa tingin ko dun sa SALN, there's a substantial compliance kasi nakadeclare naman yung inaamin niyang mga assets. Nandun yung assessed value, market value. Napansin ko nga lang talaga walang acquisition cost. Kung material talaga yon, wala kasi ako nabasa, although the law says must truly reflect yung assets, liabilities, and net worth mo, wala naman sinasabi yung law na parang pag hindi mo na ilagay yung acquisition cost, tanggal ka sa trabaho or merong kaukulang kaparusahan. Ang sinasabi lang naman, i-declare mo ng tama, di ba? Kung ang position kasi ng defense ni Chief Justice is 5 lang naman yung asset ko. Dineclare ko naman lahat yan. May assessed value. Kung ano man, suriin lang siguro kung siguro ang nasa isip ng tao ngayon, kung let's say nakadeclare na 3 million yung isang condominium at 14 million pala ang bili niya, ang matatanim lang sa isip ng tao, saan galing yung 14 million? Ganun lang yun Diba? So, palagay ko, konting paliwanag lang ng Chief Justice yan. At kung may paliwanag niya, palagay ko tanggap-tanggap naman sa atin yan. Kasi we should go back to kung ano yung grounds ng impeachment, no? Sa tingin ko kasi parang napaka taas na antas ng mga
paglabag sa batas ang nakalagay doon, like treason, bribery. So, parang marami na nagsasabing constitutionalist na yung betrayal of public trust tsaka yung anti-graft and corrupt practices na nakumit niya must be in this level. So, para sa akin, dapat mataas yung antas ng pagka-violate ng SALN. So, hindi lang yung basta common, hindi mo na ilagay yung acquisition cost. Palagay ko, hindi naman sapat na para tanggal. Kaya lang, palagay ko naman, kailangan ipaliwanag din ni Chief Justice yon. Okay, si Attorney Balmes naman kahapon ay tumayo si Senadora Loren Legarda at tinanong niya yung depensa. Ire-revise daw po ba, tinanong niya sa defense lawyers, ire-revise ba ng Chief Justice itong kanyang SALN dahil malapit na nga ang deadline ng pagpa-file. Kung sakasakali po, itong ipa-file ng Chief Justice by April 30 na SALN ay accurate, naka-reflect lahat ng natalakay na mga properties niya, sa tingin mo, mababago itong takbo ng paglilitis? Sa palagay ko po, oo. Magkakaroon ho ng pagbabago. Pero bago ko po sagutin yan, sisigundahan ko lang po yung sinabi ni kumpanyera Tolentino. We have to be truthful sa ating SALN. Kasi ho, itali ko lang yung sagot ko dun sa legal ethics. 2 days ago, ang lahat ng pumasa sa bar exams ay sumumpa ng lawyer's oath sa harapan mismo ng punong maestrado. Anong sinabi sa lawyer's oath? We shall obey the laws as well as the legal orders of the duly constituted authorities. Sinasabi ng batas, maging truthful ka sa iyong SALN. Diba? Itatali ko rin ho yan doon sa sinasabi naman purpose ng Code of Judicial Conduct. Ano yon? Yung high C. Ano ba yung high C? Hindi inumin yan. Yan ay honorable, independent, competent judiciary. So kung ikaw ay makakaakto sa isang pamamaraan kay honorable, ikaw ay independent, pangatlo, ikaw ay nagpapatunay na competent, paano yung competent? Yun nga, sinasabi ninyo, kung may re-revise, mapapatunayang totoo. At may ipaliwanag na ng ayos. Sabi nga ni Senator Sagisag kanina, kung may ipaliwanag niya, mawawala yung lingering doubt. Yung haba kasi hindi na paipaliwanag yan, tayo ay nakakaroon ng haka-haka. At ang nangyari sa impeachment na ito, every Filipino is an armchair strategist. May sariling opinion. Diba? So, the only way for that to be really resolved is in the crucible of the crucible of truth should be represented by the Chief Justice himself. Senator Sagisag, yung mga senador in deciding this case cannot look beyond what was offered to them as evidence at hindi nila pwedeng interpret it beyond what is presented before them. Sa tingin nyo, with all the faults or yung mga shortcomings of the prosecution, sa tingin nyo po ba merong sapat na basihan, dahil malinaw naman po yung inyong sinabi nyo na pong bias, sapat na basihan na i-impeach si Chief Justice? Laging diniday niya shortcoming. Bakit kuble ng kuble itong defense? Meaning, matibay yung ebidensya. Ngayon, tungkol dun sa